Para po sa discussion natin, sama natin to si Pastor Mike, no? Kasama ko to sa seminary. Ilan taon ka pa sa seminary, bro? 5. 5. Ako 6. Mas matalino kasi siya sa akin, kaya inabot ako ng 6 years. So, sa devotion natin na to ay patungkol sa Ordo Salutis or Order of Salvation. Ang tindi ng ginawa sa atin ng Panginoon, no? Pinili tayo in the past, sinugo niya si Kristo para makumpleto yung message of the gospel. And then, sino nag-share sa'yo ng gospel, bro? Sunday school teacher. Sunday school teacher. Hindi aksidente na yung Sunday school teacher mo ay, sinugo sa'yo ng Diyos para ipaliwanag sa'yo yung gospel. Ganon din sa akin, may mga taong ginamit ang Diyos para maintindihan ko ano yung gospel. Di pala aksidente yun, talagang part yun ng ginawa ng Diyos sa aking buhay. And we were adopted, justified, pinawalang sala ng Diyos sapagkat inako na natin Panginoon Jesucristo lahat ng ating mga kasalanan. And then, tayo ngayon ay pinagpapaging banal. Ibig sabihin, patuloy na nililigtas ng Diyos mula sa ating sariling makasalanang laman. Sanctification, no? We are being made holy. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. At itong pagbabago na to, malulubos ito because someday we will become like the Lord Jesus Christ. Perfect just as He is perfect. And yun po yung tinatawag nating glorification. So Romans chapter 8 verse 29-30. Chapter 8, 29 and 30. So, yun yung mga big things. Practically speaking naman, paano natin mapapagkatiwalaan yung Diyos both in the big things and small things? What do you say, Pastor? Yung sagot ko sa tanong na yan, verse din. Sige. I always remind myself of the beauty of Romans 8:32, which is familiar sa ating lahat. Hindi ko alam kung na-cite din sa devotion. But, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Amen. I think that's the most practical answer for that. And this verse is rich in theology, is richly theological, and this gives me peace. Na talagang God is worth trusting kasi yung mismong anak niya, pinakamahalaga sa kanya, pinakamamahal niya, binigay niya sa atin. Tayo karapat-dapat mapahamak, parusahan sa impyerno, pero yung act of giving His Son ay pinagkatiwalaan niya sa atin ang buhay ng kanyang anak. Hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo deserve. Ano pa kaya yung mga maliliit na bagay? I don't know kung tama yung term, no? Pinagkatiwala sa atin ang anak niya si Jesus. Pero binigay niya sa atin ang kanyang anak na si Jesus para tayo iligtas because He is that caring and loving God sa ating mga taong makasalanan. So yung mga maliliit na bagay, maliit na bagay lang yan sa Diyos. Okay? So yung kaligtasan ang mahalaga para sa atin. Okay? That's the ultimate concern ng Diyos para sa ating mga taong makasalanan na mapapahamak ang mailigtas tayo sa magpawalang hanggang kaparusahan. Yung mga temporal matters, temporal things, small things, concern din yan ng Diyos, mahalaga sa Diyos yan. Gusto ng Diyos na mai-provide sa atin yan, yung mga little things. So wala na tayong dapat pang ikabahala. So alam ng Diyos lahat yan. So that's how I comfort myself dun sa mga bagay na yan. Okay. Kaya napakalaga pag nagbabasa ka ng Bible, you read the preceding and the succeeding. Ibig sabihin, yung mga naunang mga verses, tsaka sumunod ng mga verses. Kasi yung verse natin ngayon ay Romans chapter 8, 29-30. Very rich. Pero pagdating nga naman sa 32, thank you for reminding us, no? Pagdating sa verse 32 nun, sinasabi ni Apostol Paul na ibinigay na si Kristo sa atin. The greatest gift, the most valuable gift. Wala na masigit pa kay Kristo. Kaya ang tanong ni Apostol Pablo doon, rhetorical question, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So, kung naibigay na yung anak, ano pa yung ipagkakait ng Diyos sa atin? Yes. So, I hope yung mga kasama natin sa devotion natin ma-encourage na, pagdating sa big things, napapagkatiwalaan natin yung Diyos. Lalo na dapat, no? Sa mga maliliit na mga bagay. At tayo na mga Kristiyano, mga followers ni Jesus, tayo na dapat yung pinaka-peaceful, pinaka-mapayapang tao sa buong mundo. At wala na dapat mas mapayapa pa sa atin. Because we have God, we have Jesus, binigay na sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na yung biggest thing. Ano pang alalahanin mo?
So, magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Salamat, Pastor, sa paki-join no, dito sa ating... This cup is fitting to the question. Alright.